walay daw laman Wala eh. daw laman? Oo, ano ang reaction nyo doon, attorney? Tayo naman po, we believe that Congressman Redon and even other lawmakers are entitled to their opinion. Sa atin, ang pananaw lang naman po natin is wala naman po kasing sapat na ultimate facts na nailagay doon sa unalahad doon sa mga impeachment complaints. So that is why wala naman pong dapat talaga sagutin ng ating Vice Presidente. Pero sa ganun pa man, siguro tatandaan natin, in fact, kahit hindi mag-file ng answer ang respondent o ang Vice Presidente, ay deemed controverted naman yung mga issues, O ibig sabihin, wala tayong ina-admit kahit hindi mag-file ng answer. Pero sa ganun pa man, kami nakita natin na marapat na mag-file man lang ng answer para makita din naman ng respeto sa institusyon at sa proseso. Siguro, attorney, bigyan lang natin ng overview yung mga kapamilya natin without going into the full details. Kumbaga, ano po ang pinakasustansya ng sagot ng Vice President sa kaliwat ka ng mga accusation na ibinabato po sa kanya? Opo, batay po dun sa ating answer, I would say siguro gawin na lang nating two main points. Okay. Yung unang point is really on the constitutionality ng proceedings. Alright. Ang sinasabi po natin doon ay sa aming pananaw, nagkaroon ng ibang standards or double standards, ika nga, doon sa naging pagsusuri sa sufficiency in form and substance pagdating doon sa mga impeachment complaints na naihain laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging pagsusuri naman doon sa impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. So nakita natin, basta yun sa mga naging diskusyon, transcripts ng records, na parang iba yung naging treatment sa kanila. At syempre, sinasabi natin na hindi naman pwede yung double standards. I just wanted to clarify, yung standards po kasi, nasa committee yan, It's within the discretion of the committee. Pero, ang sinasabi natin dito ay, wala tayong sinasabing mali yung standards. Ang sinasabi po natin ay hindi pwedeng iba ang standards pag parehong nasa equal footing, yung dalawang opisyal na ini-impeach. Ano po ba yung particular Ayan. na standards na sinasabi Na ninyo? pinagkaiba. Hindi ko naintindihan Anong double standard doon? Isa lang naman ang proseso na alam natin. Opo, tama po yun at salamat po at we're given the opportunity. Again, I won't go into the very minute yes, sir. details, Opo. but maybe siguro ang isang example na lang po, pagdating po dun sa mga naging diskusyon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo, may mga naging mga discussions on wala namang batayan kasi wala pa namang final decision from a court. For example, yung sa GAA or yung alleged kidnapping ni PRRD. Ayoko na sana ulitin to because unfair din naman sa ating Pangulo na ulitin ko to. Pero dahil natanong nyo yung ganun. Whereas dito sa ating Vice Presidente, kahit wala pa namang final decision ng korte sa mga paratang na sinasabi nilang offenses o krimen, ay sinabi pa rin nilang sufficient in substance. So, yung mga ganung example lang po ang sinasabi natin dito. And then, Doon po ba sa sagot ng ating Vice Presidente ay natumbok niya yung katanungan ng sambayanan? Sino ba si Mary Grace Piatos at mga and friends? opo. Allegedly. Wala pa po tayo doon dahil yun nga po, yun yung pangalawang punto. Sabi ko may two main points yan. Yung pangalawang point is that we feel, sa aming pananaw, again, na hindi naging sapat yung recital of facts. Ibig sabihin po nun, walang ultimate facts. Anong ibig sabihin ng ultimate facts? Kasi medyo technical po siya. Yung recital of facts that is not sufficient to constitute the offense charge, the impeachable offense charge. So, ibig sabihin, kunwari, sinabi po natin na may taong nagnakaw or kahit dito na sa itong kaso na to, sabi nila ginastos niya yung confidential funds para sa kanyang pansariling personal gain, kung ika nga. Sinabi nila lumabas yung funds pero hindi nila matanto kung paano naging personal gain o paano naman inappropriate sa sarili niya ng Vice Presidente. So, kung ganon, walang logical conclusion, At sa amin, ang nangyari ay mga speculation, mga self-serving inferences, at conclusions of law and fact. So, ganun po ang naging sagot natin. Kung ganun ang naging latag ng impeachment complaint laban sa Vice President, attorney, hindi ba kayo nahirapan? Hindi ba nahirapan ang defense team na
paano namin sasagutin ng punto por punto kung ganito yung ipinipresent ninyo sa amin? Precisely. That's why naging ganun yung sagot namin, that ipinoint out namin na wala naman kasing ultimate facts. So ano pa dapat ang sagutin ng Vice Presidente? Pero ganun pa man, kung babasahin niyo yung sagot, we pointed out kung ano yung ibig sabihin namin, bakit sinasabi namin walang ultimate facts per offense that they charge. Opo. So yung ITR na sinasabi, dapat ipakita, dapat isumite. Hindi nyo gagawin yon. Titingnan po natin ang developments kasi ang nabalitaan natin is mag-i-issue ng subpoena ang ang committee, no, laban sa, I think, dun sa mga agencies concerned. So sa ngayon, sa totoo lang, ayoko munang mag-comment because it's a bit premature, wala pa naman yung subpoena. Ngayon, kung talagang mag-i-issue ng subpoena, susuriin po natin kung ano yung subpoena. Ang trabaho naman po namin bilang abogado ay protektahan yung karapatan. No, we are here to protect the rights of the Vice President. So kung nakikita namin na meron ng infringement ng kanyang mga karapatan o hindi batay na o naayon sa batas yung mga subpoena na yon, we are ready to respond. Okay. Pero itong mga tao kasi, attorney Poa, mga mainipin eh. Diba? Sabi, ang tagal naman itong Parang wala naman nangyayari. Oo, parang wala nang katapusan. Kaya yung iba, nawawala na ng gana na alamin kung ano ang mga totoong nangyayari, totoong mga, sabi nitong isa, ganire, sabi naman ito, nagugulumihanan na ang lahat. Sa palagay ninyo, magkakaroon din tayo ng kahit konting linaw kung ano ba talaga ang patutunguhan nitong impeachment na ito? Yes po, syempre tayo confident naman. Sabi ko nga, kahit na narinig natin yung mga statements ng iba't ibang personalities, may mga nagtatanong sa akin kung sa tingin ba namin ay very partial na against the Vice President, ang committee. Sa akin, I always say, let's give the committee the benefit of the doubt. Nagsisimula pa lang naman ang proseso. Tingnan muna natin kung ano mangyari at hopefully mabigyan din namin ng linaw ang lahat. Marahil kung may mangyari man, baka sa trial, mangyari yan kung matutuloy man sa Senado. Kung hindi naman, nakikita nyo naman the past few weeks, medyo nagsasalita ng ating Vice Presidente, no? Meron siyang yung isang show niya na isang ibalik ang tapang at malasakit. She has been trying to explain these things. Now, of course, limited pa rin, no? At kasalanan namin yon. Siyempre, we're telling her as her lawyers, hindi po na natin pwede i-telegraph lahat ng sagot natin. Sakaling ito'y umakyat sa Senado, yun ang tamang forum kung saan natin ilalabas pati mga ebidensya natin. Ma'am Doris, siguro, if you may give me the opportunity, to state this, and Sir Robert. Kasi maraming ang mga statements na lumalabas. Siguro tandaan lang natin na ang the burden of proof dito ay nasa prosecution talaga. Nasa mga right now, nasa complainants. So dapat, kasi ang practice sinasabi, hindi sumasagot ang Vice Presidente. Pero ang dapat, i-prove muna nila na may kaso sila o i-prove muna nila na talagang may probable cause para sumagot ang Vice Presidente kung sakali man, na talagang, kasi ngayon sinasabi natin walang ultimate facts, so paano sasagot ang Vice Presidente? But please expect naman that the Vice President is not shying away from accountability. She's not evading accountability as other people say. In fact, she has been wanting to talk about it, diba? Pero kahit kami mga abogado, syempre sinasabi namin, let's be careful muna sa ngayon dahil may proseso at baka nga umakyat sa Senado, at pag umakyat sa Senado, doon tayo maglalabasan ng ebidensya. At confident kami na mapapatunayan namin na walang basehan itong mga paratang laban sa kanya.